how precious are your word. And today, Panginoon, as we hear your message, we ask your Holy Spirit to be in our midst, to be our teacher, na lahat ng bagay maging maliwanag. At lahat, Panginoon, ng aming maririnig, Lord, ay aming may sa pamumuhay. Ultimately, for us to glorify the one true King, the Lord Jesus Christ. And so, Lord, we ask that in this place, Panginoon, may you be exalted, may your word be cherished and preciously preached. So we ask, Lord, that may the words of my mouth and all the meditations of our heart be pleasing in your sight, our rock and our Redeemer. Let's all say, Amen. Amen. Okay, let's all see. Okay, good morning po. Yeah, good morning. So, kahit na medyo mainit, sige, sagot lang. Kahit medyo... Pero that's science, mga kapatid, di ba? Na yung init, medyo nakaka-stress ng konti, no? Nakakababa ng energy. Yan. So, please hydrate. Yan. Tayo po ay magpakalasing sa tubig. Yan. Para maiwasan. Amen? So, let's open our Bibles in 1 Samuel chapter 24. Ang title po ng ating pag-aaralan today is This is the Day. Yan, parang awitin, ano? This is the day that the Lord has made. Okay? So let's open our Bible in 1 Samuel 24. Okay, so ating pong basahin simula chapter 3, verse 3. Sabi dito, 1 Samuel 24 verse 3, siya'y dumating sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungin at pumasok si Saul upang dumumi. Samantala si David at ang kanyang mga tauhan ay nakaupo sa kaloob-loobang bahagi ng yungin. At sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gawin sa kanya kung ano ang gusto mo. Na magkagayon tumindig si David sa ilihim na pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Pagkatapos nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag ipahintulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na binuhusan ng langis ng Panginoon. Na aking saktan ng aking kamay, gayon siya ay binuhusan ng langis ng Panginoon. Amen. So today, look at 1 Samuel 24. No? So tayo po lahat ay, just a quick review. So tayo po ay nasa season ng buhay ni David kung saan siya ay tumatakbo palayo kay Saul. No? So, chapter 21. So, tingnan lang natin, just a review from 21 to 22, nakita natin that David, yung klase ng pagtakas ni David at kung paano siya umaalis, papuntang isang lugar to another place. No? And then 23, nakita natin that King David saves. No? And in the same time, si Haring David din ay nailigtas. No? Now we're going to another major theme of 1 Samuel, of the book of 1 Samuel. No? So from 24 to 26, we're going now to see the theme of control. Yan. So from 24 to 26, control. No? So the question that the Bible is going to answer for us is that, will David put matters in his own hands? Yan. Para makamit niya yung pagiging hari. No? So doon lang iikot yung tema ng 24 to 26. No? And so, makikita natin na in the story of David, nung siya ay isinuko ng mga taga-Keilah, and then there's a story of David na siya ay sinuko ng mga taga-Ziph. No? And then in the midst of the story is Jonathan, right? And so 24
24 hanggang 26 mga kapatid also runs on the same structure, no? So 24 is David will spare King Saul, and then the story of Abigail, and then in chapter 26, David will again spare the life of Saul. Yan. And so, this morning, tingnan natin yung chapter 24 muna mga kapatid. So, alam natin na likas sa mga tao ang maghangad ng control sa buhay. Hindi po ba? And so, kapag nararamdaman natin wala tayong control, nararamdaman natin yung kawalan ng katiyakan bilang, siguro sa ating own safety, no? And alam nyo, kami dalawa ni Sister Sherin, pareho kami marunong mag-drive. And yet, pag si Sister Sherin nagda-drive, wala siya ngayon, pag si Sister Sherin nagda-drive, hindi ko talaga maiwasan minsan na, dahan-dahan, tingnan mo muna yung gilid mo, no? Because there's a certain part of me na marunong ako mag-drive, I know how to drive, di ba? But I want to take control of the steering wheel, no? Because I think hindi nag-iingat si Sister Sheryl, no? And so there's this kind of safety na pag wala tayo control, parang there's a loss ng assurance of safety, no? Now, para sa iba naman, naniniwala sila na magkakaroon sila ng tagumpay sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganap na control. Hindi po ba? So we want to take control of our businesses, our lives, our family, our job. No? We want to take full control of it. Dahil naniniwala tayo na kung kontrolado natin ang bawat detalye ng ating plano sa buhay, may iwasan natin na magkamali. So ayaw natin ipagkatiwala sa iba ang direksyon at control ng ating buhay. Hindi ko ba, lalo na pag tumanda na tayo dahil marami na tayong experience. No? But this morning, I want to argue that our main truth na ating pong titingnan ngayong umaga is that ipinagkakatiwala ng mananampalataya ang control sa kanyang buhay sa paraan at kalooban ng Diyos. Yun po yung ating big idea ngayong umaga. Ipinagkakatiwala ng mananampalataya ang control sa kanyang buhay sa paraan at kalooban. Amen? And so ngayong umaga po, tatlong puntos ang ating titingnan, no? So yung story po in chapter 24 is natin po siya tatlo, no? So yung first part is yung pinaka-action narrative, and then yung second and third part are the two speeches. First by David and second by Saul. Okay? So ngayong umaga, we look at verse 1. Sabi dito, nang si Saul ay bumalik mula sa panghabol sa mga Pilisteo, sinabi sa kanya na si David ay nasa ilang ng En-Gedi. Nang magkagayoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at naglakbay upang tugising si David at ang kanyang mga tauhan sa harapan ng batuhan ng maiilap na kambing. At siya'y dumating sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib at pumasok si Saul upang dumumi. Samantala si David at ang kanyang mga tauhan ay nakaupo sa kaloob-loobang bahagi ng yungib. No? So we read that right after, no, in chapter 24, na after iligtas si David, na sabihin na yung mga Philistines ay umaatake, right after that, mababasa natin that Saul, he went back, no, sa paghabol kay David, no? Now, if you've been in Israel, no, if you look it up in Google, yung place ng En-Gedi is like a Garden of Eden, no? Marami siyang mga small pools, maraming cave, no? So doon maraming tubig, and out of the many caves, no, out of the many places in En-Gedi, mababasa natin that si Saul, no, in our Tagalog translation is malinaw, no? Siya ay pumasok sa isa sa mga yungib upang dumumi. No?
Yan. Samantala, out of the many caves, no? Nag-CR si King Saul kung saan naroon si David at ang kanyang mga tauhan. No? Yun ang tinatawag natin talagang providence, hindi po ba? Naghaling sa Diyos. Kaya, ano sabi dito? At sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, narito ang araw. Ito po yung title natin. This is the day. No? This is the day. Ito na ang pagkakataon mo, David. Diba? And it appears to be a divine providence. No? Kasi in the moment, David could end the life of King Saul. Diba? Kasi mag-isa lang siya. Naiwan yung mga tauhan niya sa labas. And then David and his men ay nasa loob ng unit. So ito na yung pagkakataon niya. So David could end the life of Saul and be the king. Di ba ba? Ito yung magiging fulfillment ng kanyang pagkatawag in chapter 13 or 16 nung siya ay hinirang para maging hari. And in verse 4 to 5, makikita natin yung action ni David. No? In verse 4, na magkagayoy tumindig si David at lihim na pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Pagkatapos, nagdamdam ang puso ni David. No? So very symbolic. Up to this time, we've been reading and studying 1 Samuel. Makita natin that the robe theme keeps coming up. Hindi po ba? Yung robe ni Hannah na binigay kay Samuel. Yung robe na pilit ipinasuot ni King Saul kay David pero hindi niya tinanggap. Yung robe ni Jonathan, no? Na ibinigay ni Jonathan kay David. This time, David cut off a piece of Saul's robe. No? We've been studying 1 Samuel. We knew from the past that the robe symbolizes authority and power. No? So makikita natin that David, parang ipinahahayag ni David, it is a symbolic na si David is trying to seize or parang pilit niyang inaangkin yung kaharian. Diba? Sa pamamagitan ng pagputol sa laylayan ng damit ni Saul. Pero sa ginawa ni David, we read in verse 5, anong sabi doon? Yeah. Nagdamdam ang puso. No? Yan. And David's heart struck him. No? So yung kanyang conscience. Hindi po ba? Kumbaga, in the original language, mababasa natin, at sinaktan. Yan. Ng puso. No? Si David ay sinaktan ng kanyang sariling puso. Or si David ay pinalo ng kanyang sariling puso. Hindi po ba? It's the same word used kung paano pinupuksa ang mga kaaway ng Bible. No? So grabe yung conscience. No? That his heart struck him. And si David ay nakonsensya. Hindi po ba mga kapatid? Napagabag ang kanyang loob. Ilusig siya matindi ng kanyang puso. Bakit po kaya? Verse 5 and 6 answer the question. Pagkatapos nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Verse 6, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag ipahintulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, small p, na binuhusan ng langis ng Panginoon.
na aking saktan, siya ng aking kamay, gayong siya ay binuhusan ng langis ng Panginoon. Saul is anointed, hindi ko siya sasaktan because Saul is anointed. No? Notice the double repetition because Saul is the Lord's anointed. So to David, what the Bible writer is trying to tell us, no, that David was, nabagabag siya, nakonsensya siya because for David, Saul is the Lord's anointed. No? For David, an attack on the Lord's anointed is an attack to the Lord Himself. And sa story na to, si David lang ang tanging nakakaunawa, no, of how he should not kill Saul because he is the Lord's anointed. And unfortunately, ayun na yung pagkakataon kay David. And so, sa paanong paraan makakamit ni David ang kaharian na ipinangako ng Diyos sa kanya? So, yun yung question eh. Diba? So, sa paanong paraan? At that time, if you are David, no, at nakita mo na si Saul ay very open, very vulnerable, no? Anytime pwede mo nang saksakin. Diba? Wow. And yet David chose not to. No? So yun ang ipinangako sa kanya ng Panginoon, hindi po ba? You notice the man saying, sabi dito nung kanyang mga tauhan, na ito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gawin sa kanya. No? Do to him what seems good to you. Di po ba? And you shall do to him what seems good to you. Amen? The same question, the same na tinatanong sa lahat ng nasa Biblia as we read it. No? Kung ano yung nakabubuti sa iyong mga mata. Is there a story that the readers being brought back? No? Sabi niya, gawin mo kung ano yung nakakabuti sa iyo. Yeah? And so in that moment, David is going back to the same temptation and question and testing in the Garden of Eden. Di po ba? When you read in Genesis 3 verse 6, ano sabi doon? That the women saying, good. No? Na mabuti yung pagkain doon sa puno ng knowledge of good and evil. Hindi po ba? Sabi doon, when the woman saw that it was good as food. Ano pa yung sinabi doon in the garden? When the woman saw. This is David seeing Saul. Anong sabi ng kanyang mga tauhan? Behold! Look! And then the third temptation, in the Garden of Eden is the desire to be wise. There's a desire. No? And for David in that moment, it is what? The desire to seize the kingship. Temptation in the garden is the same testing and temptation that David faced in
the wilderness. For David, this is a teaching and a testing moment from the Lord to David. So there are those opportunities and chances, mga kapatid, no? Dumadating sa buhay natin na akala natin galing sa Diyos. Hindi po ba? Promotion. Isang magandang project. Hindi po ba? Isang posisyon or leadership. No? Even in the church. Those are good things, mga kapatid. Hindi po ba? Those are promises of the Lord. No? Kung ipinag-pray mo. No? So the question is not the promise. The question is the means. Paano natin? Ano yung paraan? No? So sa paanong paraan natin nakakamit ang mga bagay sa ating buhay? Kung promotion, kailangan bang siraan mo yung katrabaho mo para mag-promote ka, para ikaw yung mabango sa boss mo? Diba? If you are in the business, no? Maraming temptation to be what? To fast track, no? To shortcut, to cut off processes, no? Siguro mas mabilis tayo kung magpapalakad tayo sa mga fixer. So mga kapatid, minsan gusto natin ng madali, ng mga shortcut at the expense of other people's distraction. Di po ba? Yun ang gusto natin. Gusto natin na tayo yung mataas at the expense of someone na iyong minaliit, na iyong minata. No? Ngunit mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay sa paraan ng Diyos lamang makakamtan. Minsan matagal, mahirap at puno ng pagsubok. Amen? So, anong ginawa ni David? He chose not to kill King Saul. Kaya naikayat ni David ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng mga salitang ito at hindi niya pinahintulutan sila na salakayin si Saul. Pagkatapos ay tumindig si Saul, lumabas sa yungin at nagpatuloy sa kanyang lakad. Now we go to the next part, yung unang speech kay David. No? So ligtas at buhay. And then in verse 8, yan, pagkatapos si David ay tumindig at lumabas sa yungin. No? At pasigaw na sinabi kay Saul, Panginoon kong hari! Nang lumingon si Saul ay iniyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Wow! This is David's enemy. No? But we read na David's word of respect. No? My Lord, the King. And then ano pang ginawa ni David? Siya ay lumuhod. No? This is David speaking to the man who is seeking his life to kill him. No? If you are David in that moment, we're going to discern the emotion of David as we read through verses 8 hanggang 15. No? Now we see a contrast in David's action versus Saul. No? Second point, now we are entering a courtroom. Yan. We are now entering a courtroom. David as the prosecutor, siya yung taga-usig. Si Saul would be yung nasasakdal at ang Diyos bilang hukom o tagahatol. No? Anong sabi ni David in verse 9? At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabing, tingnan mo, pinagsisikapan kang gawa ng masama ni David. No?
So, napakalaking pagkakaiba. So, David, not listening to the voices of his men, while Saul is listening to the voices of men. Huh? Nakita ngayon ng iyong mga mata kung paano ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa iyong. At sinabi sa akin ng iba na patayin ka, ngunit hinayaan kita at sinabing, hindi ko sasaktan ng aking kamay ang aking Panginoon sapagkat siya ay binuhusan ng langis ng Panginoon. Amen? Bukod dito, yung tingnan ama ko, tingnan mo ang laylayan. So, si David is showing the evidence or proof, no? Na hindi niya sinaktan or hindi niya inilagay sa kanyang kamay, no? Yung paghatol kay Saul. Amen? Look at David's words. My Lord the King. Look, my Father. This is a broken man. And all he can do is cry out. Sabi ni David, matitiyak mo na wala kahit kasamaan o pagtataksil man sa aking sarili. Hindi ako nagkasala laban sa iyo kahit tinutubis mo ako upang kunin ang aking buhay. No? Verse 12, hatulan nawa tayo ng Panginoon at ipaghiganti nawa ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ako ay hindi magiging laban sa iyo. Verse 12 and verse 13, sinabi ni David na verse 15, no? Hatulan nawa tayo ng Panginoon. Verse 15, ang Panginoon nawa ang humatol. Amen? So David is not putting judgment in his hands. No? Anong ginawa ni Saul? Anong ginawa ni David? Ipinaubaya niya na ang Diyos ang humatol. No? Gaya ng sabi ng kawikaan ng matatanda, sa masama nagmumula ang kasamaan, ngunit ako ay hindi magiging laban sa iyo. No? Ang sinasabi ni David na yung ginagawa mo ay kasamaan. Ako, dapat papatayin kita pero hindi ko ginawa. No? Yung ginawa ko ay katwiran. No? Sabi niya, laban kanino lumabas ang hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? No? Isang patay na aso? Wala silang mga chihuahua noong unang panahon na yun. No? So, mga aso sa kanila ay mababa, magalag-galak sa mga askal, yan, mga asong kalye. No? And David, sabi niya, para akong asong paghalag-halak. Diba? Isa lang akong pulgas. And notice, Saul himself, diba? Ang humahabol kay Saul, kay David. Ilan yung tao niya? 3,000. This is an entire army, mga kapatid. No? This is the same number ng tauhan ni Saul na tinawag niya in chapter 13 nung makipaglaban sila sa mga Filisteo. And is David worth 1,000 Philistines? Sabi niya, wala ako. Look at David's humility. Wala ako. David is the general of Saul's army. Sabi niya, isa lang akong aso
patay na aso. No? Isang patay na aso. Hindi siya buhay na aso. No? Sabi niya, he's a dead dog. Dead dogs are, iniiwan lang yan, maagnas sa lupa. Walang pumapansin dyan, walang tumatangkod dyan. Iniiwasan. Isa sa kulgas. No? Is not significant. Hindi siya dapat pinag-uubusan ng oras at lakas ni Saul. What can we learn from the words of David? Huh? This is a broken man, mga kapatid. Aping-api to. Ito yung klase ng tao na nagbayad ng tax. Di po ba? Ito yung mamamayan na nagbayad ng tax, tas pinamigay lang sa maleta. Aping-api to, mga kapatid. But in the face of injustice and wickedness, anong sabi ni David? Is a God who will bring justice and vengeance, di ba? Ang Diyos ang hahatol. Romans 12:9, sabi doon, huwag kayong maghiganti, mga minamahal, kundi bigyan dan ninyo ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti at ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yan. So how quick do we react? No? Sabi ni C.S. Lewis in Greatest Chance sa kanyang libro, Christians, it's easy to act like a Christian. No? It's hard to react when you are a Christian. Ano ibig sabihin ni C.S. Lewis? Madaling umakto outwardly to be a Christian, but what happened kung may nagawa sa iyong masama yung kapatid mo? Di po ba? Pag nakat ka sa kalsada, kapag kinompronta ka, kapag hindi naibigay yung gusto mo, how quick do you react to situation? And so, sabi dito, meron tayong Diyos na hahatol. And this is why our Bible cry out, Lord, how long? And like ko sinasabi ito, it is okay to be honest to the Lord. Sa lahat ng kakausapin mo, sa Diyos ka na maging tapat. Kung may gumawa sa'yo ng masama, sabihin mo sa Lord. Kung lagi kang inaapi, isumbo mo sa Diyos. Si Joy Tanchi Mendoza, si Sister Joy Tanchi Mendoza, no? Is a daughter of she's a Pastor Peter Tanchi. No? Now, there's a testimony, no, na one night while Peter Tanchi and his wife is nasa Bible study, ay pinasok ng mga kalalakihan ng kanilang tahanan. And Joy was raped. Not by one man, but several men. And sabi sa kwento ni Pastor Peter Tanchi, pag-uwi niya, nagulat sila dahil ba't daw napakaraming pulis, no, sa kanilang bahay. Galing silang Bible study. And pag-uwi nila, doon nila nalaman na si Joy, yung kanilang anak, ay na-rape. And after many years, Peter Tanchi was interviewed by Tony Gonzaga, no, sa kanyang channel. At tinanong si Pastor Peter Tanchi on why he forgave the man.
Because Pastor Peter Tachi is a businessman. He has a lot of connection. Amen? But, on the words of Pastor Peter Tachi, when it happened, that Sunday, Pastor Peter Tachi went to the church. And he kept praising the Lord. Amen. Alam mo, sagot ni Pastor Peter Tachi, sabi niya, my job is to forgive and to avenge is God's job. Sabi niya, trabaho niya na magpatawad, trabaho ng Diyos yung pagbibigay ng justisya. Pastor Peter could have, with his connection, use people to investigate, put justice sa kanyang kamay. Pero sabi niya, no. My job is to forgive. It's the Lord's job to avenge. Mga kapatid, kamusta tayo sa aspeto ng pagpapatawad? Yan. No? Kamusta tayo sa aspeto ng pagpapatawad? Kapag tayo ay napagsasalitaan ng di maganda, what is our reaction? Hindi pwede. No? Kapag tayo biglang nakat sa kalsada, ang iyong unang masasabi. Kapag tayo ay hindi sinunod na ating mga anak, ano po ang una nating sinasabi? And this is why, mga kapatid, you need to be preaching the gospel to yourself daily. You need to preach the gospel to yourself daily. Ang gospel po is not a one-time experience. It's not a one-time message. No? Because you will never know. Baka paglabas mo ng kwarto, paglabas mo ng kalsada, paglabas mo ng iyong bahay, meron agad susubok ng iyong pasensya. Hindi po ba? And the gospel is telling us na we are forgiven. Kung ba tayo ay pinatawad? Now, if you do not experience forgiveness, sabi nga, you cannot share forgiveness if you did not experience it. No? And that is why the life of a Christian is not a life of control, but a life of cruciformity. No? What do we mean by cruciformity? That our lives are gospel-driven. That our lives are shaped by the cross. No? So what is the shape of the cross? Letter T, di ba? Because una, pinatawad ka ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos ay bumaba para sa'yo. Yung vertical, yung horizontal is you forgiving your neighbor. No? Our life as Christians is cross-shaped. No? That everything that what God has done, kung anong ginawa ng Diyos sa atin, yun din ang ginagawa natin dapat sa ating kapwa. Kung pinatawad tayo ng Diyos, patawarin natin ang ating kapwa. Di po ba? If God is blessing us, we also bless our neighbor. No? If God loves us, we also love our neighbor. No? If God has forgiven us, ano sabi ni Christ, you forgive 70 times 7. That's radical, mga kapatid, sa kanilang panahon. You don't forgive a man 70 times 7. And so, ibig ba sabihin ng mga kapatid, pinapalagpas lang natin yung mga ginawa sa atin? Hindi. Hindi po ibig sabihin nun na hinahayaan lang natin. Hindi natin pinalalampas yung ginawa.
ay alam natin na dapat yun ay parusahan. Di ba? Alam natin na dapat may gawin doon. Pero ang ginagawa natin bilang Kristiyano ay ipinauubaya natin. No? So forgiveness is a total surrender to God in His justice. And so, ano sabi doon, verse 16? Nang matapos sabihin ni David ang mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, ito ba yung tinig? Anak ko si David. Wow. Tingnan nyo yung kayang gawin ng kabutihan. Tingnan natin yung kayang gawin ng pagpapatawad. Hindi mo ba? For the first time, sabi ni Saul kay David, is that you, my son? Paano tinatawag ni Saul si David? In the previous chapter, anak ni Jesse. That's the son of Jesse. And then, Saul has never called David in his first name, no? But here, anong sabi ni David? You, O Father. Anong sabi ni Saul? Is it you, David, my son? See how kindness can melt. Yung napakatigas na puso. No? Sabi nila, wala daw mainit na kape sa matigas na tinapay, no? There is a certain kind of kindness. There's a certain kind of mercy that can melt an enemy's heart. No? Ito yung nakita natin that David exhibited sa ating story. Ginagawa ka ng masama? Yes, I love you with the love of the Lord. God bless you. Paano natin ibinabalik yung kasamaan? No? Very radical maging Christian. Di po ba kapatid? Akala niyo magaling maging Christian? Sabi niya, love your enemy, pray for those who persecute you. Di ba? If you are a Muslim, sabi nila, if you are an infidel who believes in the gospel, no? Anong sabi? Kung ikaw ang kalaban, how is Muslim, yung kanilang Quran calls us, we are infidel. No? Mga kaaway. Only in Christianity do we read na sinasabi ng Panginoon, love your enemy. No? Enemies are to be conquered. Enemies are to be destroyed. No? Pagdating ni Jesus, sabi niya, love your enemy. That's not something you hear in their time. And so in verse 17, sabi niya rito, kanyang sinabi kay David, ikaw ay higit na matuwid. Yan. So from the mouth of Saul, sabi niya, you, David, is more righteous than I am. Sapagkat ikaw ay gumanti. No? Ipinahayag mo sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti. Sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung matagpuan ng isang tao ang kanyang kaaway, hahayaan ba niyang makaligtas? Kaya't gantihan ka nawa ng mabuti ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. No? So in the 2 verses alone, 4 times, sinabi that, David, you have done well and good to me. So Saul acknowledged the righteous thing na ginawa sa kanya ni David. Sabi niya, for the first time, at ngayon nalalaman ko na ikaw ay tunay na magiging hari. Ha?
Di po ba? Kung ano yung sinabi ni Jonathan in 1 Samuel 23, yun din yung in-acknowledge ni Saul. No? Na yes, I know that you will be a king. No? In verse 21, sabi niya, isumpa mo ngayon sa akin sa pamamagitan ng Panginoon na hindi mo puputulin ang aking lahi pagkamatay ko. No? At hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking Ama. Amen? Very noble, no? But very typical soul. No? Na kapag nasuol, diba? Remember the story in 1 Samuel 15, nung si Samuel, sabi niya, kinuha na sa iyo kaharian. Anong sabi ni Saul? Tawarin mo ako, ako'y nagkasala. Diba? Pero, pwede bang samahan mo muna ako? Is this true repentance? Is this a godly repentance or a worldly repentance? So that is what we're going to see in the next chapter. Pero here, mababasa natin na sabi niya, sumumpa ka sa akin, David. No? David, at sumumpa si David kay Saul, pagkatapos si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga tauhan ay umakyat sa kuta. No? So he asked David to swear an oath. No? But this covenant was already made by David kay Jonathan. No? So it's not because Saul asked yung oath, no? But because David already swore a covenant to Jonathan. Kung ano yung hiniling ni King Saul, yun na yung hiniling ni Jonathan. No? So David is swearing an oath not because of Saul, but because of Jonathan. Amen? And so this morning, nakita natin mga kapatid, yung character ni David sa gitna ng pangyayari ito sa kanyang buhay. No? So, he chose the right way. Nagpatawad siya. Pinaubaya niya sa Diyos ang paghatol. At dahil doon ay nakita ni Saul yung kamalian ng kanyang mga gawa. Amen? So, tunay nga po na ang daan sa paghahari at kadakilaan ay mahirap at puno ng pagsubok. Amen? Agree po ba tayo doon? Amen. Tunay na ang paghahari ay mahirap at puno ng pagsubok. Mga kapatid, tatahakin din ng mas dakilang anak ni David ang parehong daan. When Christ was shown all the kingdom and their glory, when Christ was in the same wilderness experience, He knew that this is the will of God. No, sabi ng demonyo, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat ang mga kaharian, all their kingdom and their glory. Amen? This is God's will. Hindi po ba? We read in Psalms 2. Verses 8 and 9, no, na ibibigay sa Diyos, ibibigay niya sa kanyang anak ang lahat ng bansa and the earth will be His glory. No? Same na sinabi ng kaaway that I will give you all the nation and all its glory. The same promise by the Father to Christ that I will give you all the nation and all its splendor. But Jesus did not fall to worship Satan. Ang ating Panginoon ay dakpin sa Gethsemane, no? In Matthew 26, at tagain ni Pedro, yung tenga ng utusan. Anong sinabi ng Panginoon? Notice sinabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan agad niya ako ng mga libo-libong anghel. But Jesus did not ask His Father. Because for Christ, the way of the cross is His exaltation. No? Philippians 2 verse 8 hanggang 10, sabi doon, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan man, maging ito man ay kamatayan sa krus. Sabi dito, at dahil dito, no, dahil daw sa kanyang ginawa, dahil sa kanyang ginawang pagpapakababa, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, na sa gayon sa pangalan ni Jesus
ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim. And brothers and sisters, this is the life of David. Kung ito ang buhay ni David, at ito ang buhay ng ating Panginoong Kristo, the kingdom life in this world is not just about prosperity and abundance, but rather of self-denial and cross-bearing. Hindi po ba? Mababasa natin in Luke 9:23. Anong sabi doon? If anyone wants to follow me, deny himself. That's a big word. That means entrusting your life and values and your future to the hands of Christ. Deny yourself. Ano sabi doon? Take up your cross. So mga kapatid, if you know or if you think that the kingdom life is just about prosperity and abundance in this world, we are missing the discipleship message of our Lord Jesus Christ. And so, how do you follow Christ? Self-denial. Fully surrender your life, your aspirations, your dream, your future, your family, your life, your ministry, your legacy sa Panginoon. As a church, we have many aspirations. We want to grow. We want to grow big. We want to have our own land. We want to have our own building. And yes, sa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Sa kalooban ng Diyos. So I want to challenge the church today. Are you willing to put everything in the hands of the living God? We can have all the resources. We can have all the time. We can have all the effort. But without the Lord Jesus Christ, with our own strength and with own wisdom, we will miss the purpose and the will of the Lord. So, isa lang po, application this morning, 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. Sabi dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Yan. No? So, being a Christian, hindi yan bed of roses, mga kapatid. That's just one side of a coin. Sabi ni Peter, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag mo. No? Because kung masarap ang buhay mo, you don't feel any suffering, trial, or temptation, then magkaka. No? Ano sabi dito? Binigyan niya ng, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman, at nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan humahatol. Amen? So, paglabas nyo dyan, leave everything to the Lord. We leave everything to the Lord. Amen? So, sabi ni Pastor Peter, as he closed the interview, after several years, no, they learned that most of the members were killed. Patay na. And you know what? The testimony of Sister Joy is one of the main factors why CCM is a growing and a mega church.
So, ibig sabihin, every good things, every bad things na dadaan sa ating buhay, ipinakukubayan natin lahat sa Diyos na humahal. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Mangbanal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat din ng umaga na ito. We thank you, Lord, for the story of David and the kind of character that David, Panginoon, we see as it points to our Lord Jesus Christ. And Panginoon, we pray na in our Christian life, we will always follow the example of the Lord Jesus Christ, Panginoon. Na kung kami, Panginoon, ay masaktan, that we will forgive. Kami po ay gawaan ng hindi maganda, Panginoon, we will call out to you. We cry out to you, Lord. Dahil ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng paghapon. Panginoon, maraming salamat, Lord. Alam namin na ang aming takbuhin ay magiging mahirap at mahaba. But maraming salamat, Panginoon, sapagkat ipinagkakatiwala namin ang bawat aspeto ng aming buhay sa iyo. Lord, patuloy kang sumama sa aming iglesia. Nakikita mo, Panginoon, ang mithiin. Nakikita mo, Lord, ang aming vision. Naway gamitin namin lahat, Panginoon. Naway maganap namin lahat, Panginoon, kung ano yung iniatang mo sa amin without using our own strength, Lord. But it is through your Holy Spirit, Panginoon. And so, please guide this church, Lord, that everything that we do, we entrust in you, Panginoon. Yes, we always say na nasa iyong kalooban, Panginoon. It's not a word, Lord, of passivity, Panginoon. It's not a word of laziness, Panginoon. It's a word of complete dependence sa iyo, Lord. And, Panginoon, pangyarihin mo lahat ang aming mithiin sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, sa aming iglesia. Ito pang aming sabat mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.